2 hours later. Ayan, so welcome po ulit dito sa ating panibagong vlog. And so last time sa video ko, pinag-usapan natin kung paano binabulk create yung certificate sa Canva via online. So since yung ilan sa mga teachers natin, lalo na sa mga malalayong lugar, no? So usually, ang Canva kung minsan medyo struggle mag-connect. So that is why for today's video, tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano mag-generate ng certificate through bulk creation. So maramihan na naman to, sabay-sabay na naman. So for today's video, dalawang apps ang gagamitin natin. Of course, the Microsoft Word and the Microsoft Excel. Now, punta tayo dito sa step 1. Ayan. So sa step 1 na gagawin niyo is of course, create, select, or identify your own template muna. Dapat meron na kayong sariling template ng certificate. So for this demonstration, ito po yung napili kong template. So, example lang po yan, no? Okay, so let's just focus on sa mga data na kailangan natin dito. Kasi ang template naman minsan provided na ng school yan, di ba? Okay, so for example, ayan yung template natin. Then we identify now kung ano yung mga ilalagay natin. Okay, that is step 1. Step 2, head over to your Microsoft Excel. Balik tayo ngayon dito sa Microsoft Excel. So, dating gawin, parang sa Canva lang din. So, first, you need to create your own datas na ilalagay natin sa Microsoft Excel. Sa Microsoft Word, I mean. Okay. So, input nyo ngayon lahat yan. For example, ayan yung mga data na ilagay ko. Okay, ayan. Example yung mga yan. So, once again, no, random po ito and these names are not my students. Okay, random po yan. Ngayon, so after ninyong ma-create yan lahat, then of course, do not forget to save. Ngayon, ang kinaibahan lang nito sa Canva kasi kailangan naka-CSV, UTF, di ba? Pero ito, kahit naka-Excel lang, Control S then Enter, lagi nyung ginagawa, okay lang siya. You don't need to convert it into a CSV or UTF. Ayan, diretso na po siya, diretso na siyang Excel as is. Okay? So, save natin yan ngayon. So, once save na natin, ayan. So, example lang po yan. So, click save. Okay, so, ayan. Now, after nyo ngayon, ma-save yan, balik tayo ngayon sa Microsoft Word. Okay, what are we going to do now? Paano ba siya gagawin? So, babagalan ko po para sa inyo. Makinig po maigi. Okay, so first is go to mailings. Okay, go to mailings. Ayan, ito pong mailings ha, nasa itaas. Ayan, check nyo na lang sa may magnifying display. Magnified display ng ating video ngayon sa taas. Okay, so itong mailings. Ayan. Then, after nyo ngayon sa mailings, punta kayo ngayon kay Start Merge. So, after nyan, click nyo ngayon ang letters. Just follow lang, sunod lang ha. So, ulitin ko ha, after nyo sa mailings, hanapin nyo to, then click letters. Okay. Ngayon, may mapupansin kayo, parang walang nangyari, di ba? Parang wala lang, pero meron yan. Just follow through lang tayo. Now, after you select the letters, after you click the letters, proceed tayo ngayon sa select recipients. Okay, sunod-sunod po yan ha. So, after nyo dito, proceed naman tayo dito sa select recipients. Now, after clicking the select recipients, may lalabas na dalawang option dyan. Type in new list or use an existing list. So, ang i-click nyo po dyan ay use an existing list. Yan po not this one. Ito po. Use an existing list. Yan po ang i-click natin. Now, a new window will appear. Ano yan? Ang hinahanap niyan is yung ginawa ninyong file kanina sa Excel. Hanapin nyo ngayon kung saan nyo na-save. So, in this case, sa akin, na-save ko yata siya dito. Okay, so, na-save natin siya sa, yan. Okay, so this one. So, naka-Excel lang siya. Yan yung ginawa ko kanina. Okay? Now, then hit open. Ngayon, may lalabas na ganyan. Demo certificates, ganyan-ganyan. Okay, just click OK lang po tayo. Now, after nyan, after nyong maselect yun, punta kayo ngayon dito sa Insert Merge Field. Ayan, yan na yung last nating i-click. Okay? So, highlight muna natin itong name. Ayan, identify mo natin para ma-target niya kung saan natin gustong ilagay yung data. Okay, so just don't forget to highlight this one ha, itong to. Ayan.
Okay. Ngayon, once na na-highlight na natin, balik tayo dito. So, click natin yan. Then, look for the student's name. So, by the way, saan nanggaling itong student na LRN Principal Advisor? Dito po yan sa header. Okay. Same lang yan sa Canva. Importante po ang header para ma-identify niya kung ano ipatargetin niya. Okay? Now, student's name, then click insert. So, after you click insert, huwag magpanik na parang walang nangyari. Close nyo po yan, makikita nyo yung nangyari. Okay, may lalabas ngayon na ganyan. Student's name. Okay? Delete nyo na lang yung naunang name. Ayan. Nandiyan na ngayon ang student's name. Next, just do the same process. Repeat lang po natin yung process. Highlight natin yan. Okay, then go back to insert merge field. Then look for the LRN. Then after looking for the LRN, click insert. Then close. So, same process lang po yan. Delete lang natin yung isa. Kailangan lang po isa lang nandyan na. Kailangan, yan lang po sila. Okay, para hindi madoble. Next, balik tayo dito. Principal. Same process pa rin. Principal. Go to insert merge field. Look for the principal. And insert. Okay, then close. So, delete natin ulit ito. Then next, proceed tayo sa insert merge, look for advisor, then click insert, then close, then delete. Alisin natin yan. Ayan. So technically, kailangan ang makikita lang natin dyan is itong may mga parang close open parenthesis patawag. Ayan. Yan lang po makikita natin dyan. Wala na pong iba. Okay then. Now, before you proceed to the next step, make sure lang po na yung target ng paglalagyan ng data is properly aligned na po lahat. Okay? So, let's say for example, ito, hindi ka confident sa font niyan, pwede mo ngayon yung palitan. Okay? For example, gusto mong maging Berlin Sans, ayan, palitan mo ngayon yan. Pwede naman yan para magkaroon na ng design pagka-generate. Okay? For example, ito, palitan natin. Arial Black, ayan. For example, itong principal, palitan natin. Gusto natin ng Avadi. Ayan. So, yan yan. For example, ganyan na. For example, yan na yung napili nating design. Okay? So, now, once confident ka na sa design mo, balik tayo ngayon sa mailings. Okay? Balik sa mailings. Now, after you click the mailings, hanapin nyo ngayon ito. Ayan. Finish and merge. Yan ang pinaka-last step. After you click that one, ngayon, ma-generate na ngayon yung certificate natin. So, let's try. So, click finish and merge. Then, edit individual documents. Huwag print documents. Edit mo na kasi even though na-generate na yan, okay, even though nandyan na yung data, may mga instances pa rin na kailangan nating ayusin. We need to double check like yung alignment ng pangalan, kung gitna ba or gilid. Then, syempre, kung kaya pa ng oras, yung mga spelling. Pero usually, sa spelling, wala namang nagkakamali dyan. Kasi nga, galing yan doon sa ginawa mong Excel. Now, once tapos ka na sa edit, once, okay na, no, ulitin natin. Finish, then click individual. So, click natin yan. Okay, may lalabas ngayon to. Merge records. So, wala kayong ibang gagawin dyan, kundi hit OK. Click OK lang po tayo. Okay, click OK. Then, ayan ang lalabas. Okay? So, kung mapapansin niyo kanina, nilagyan na natin ng design, kaya nagpapalit na ngayon ng font. Ayan. So, kung mapapansin niyo, no? Zoom natin. Yan. So, Mark Angelo de la Cruz, Jasmine May Santos, Angelica Joy Ramirez, John Ray Bautista. So, check tayo ng isang pangalan kung tama. To confirm kung tama yung inaccurate yung data. So, check natin si Jasmine May Santos. Yan. Then, yung spelling. Then, yung LRN. For example, ito yung LRN niya. 8912 yung dulo. Then, go back tayo sa ating in-input kanina. Okay, so Angelica Joy Ramirez. Si Jasmine May Santos pala yun. Okay, Jasmine May Santos, 8912. Jasmine May Santos, 8912. Ayan, so accurate naman, correct naman pa. So, syempre, Microsoft Word yan eh. Ayan, so, once everything is done, everything is correct, and everything is
okay na, satisfied ka na sa design, sa decoration. So, papasok na ngayon dyan yung saving. So, Control S mo lang yan. Yung shortcut niya, no? Control S. Then, syempre, mamimili ka ngayon kung saan mo gustong ilagay yung nagawa mo. So, ako lagi ang pinipili ko sa desktop palagi ako. Okay, laging sa desktop. Ayan, lagi ko nilalagay. Kasi, para sa akin, dyan mas madaling makita, lalo na kapag nagmamadali ka. Okay. So, click save lang, then after you save, ayun, makikita mo na ngayon yung ginawa mo na certificate, then ready to print na siya. So, I hope clear at malinaw po sa inyo kung paano mag-bulk create using Microsoft Word. So, once again, maraming salamat po sa panonood, and syempre, don't forget to subscribe and follow my channel, Brightmind PH. So, see you po sa ating next video. Bye-bye!